Sa balita sa labas ng Metro Manila, isang motor vessel ang tumaob sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, isa na ang nasawi sa mga sakay nito habang patuloy na pinaghahanap ang 10 iba pa. Samantala sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, 4 katao ang nasawi matapos sa isang trahedya sa isang balon. Si Verhil Parba magbabalita. Alas 4 ng hapon itong 15 ng Abril nang tumaob ang barkong Honghai sa karagatan sakop ng Barangay Malawaan, Rizal Occidental, Mindoro. Lula ng nasabing barko ang 25 crew kung saan 13 dito ay Pilipino at 12 naman ang Chinese. Ayon kay Mary Jolyn Soriano, head ng Rizal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, dead on arrival sa San Jose District Hospital ang isang Chinese, habang 6 pang Chinese at 6 na Pinoy ang nasa pangangalaga ng ospital. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa nawawalang tripulante ng barko na kinabibilangan ng 7 Pilipino at 3 Chinese. Sa Visayas, isang lola na 66 anyos ang bibili lang sana ng pagkain para sa kanyang apo na gagraduate ang hindi na nakabalik matapos na aksidenteng masagasaan ng isang truck sa Putotan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Liberty Sinoy Perez na isa ring retired teacher, habang ang driver ng truck ay kinilalang si Eddie Cundido Jr., 37 taong gulang. Ayon kay Police Lieutenant Adrian Balidog ng Putotan Police Station, agad na isinugod sa ospital ang lola, ngunit idiniklara na itong dead on arrival. Sa salaysay ng driver ng truck, hindi umano niya nakita na tumatawid ang biktima. Nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan ang nasabing driver at pahinante ng truck. Sa Mindanao naman, sa loob lang ng isang araw, 4 na buhay ang nawala sa isang pamilya sa Barangay Chayon, Ipil sa Zamboanga, Sibugay nang aksidenteng makuryente ang mga ito sa balon na matagal na nilang pag-aari. Ayon sa Bureau of Fire Protection or BFP, Zamboanga, Sibugay, alas 5 ng hapon ng 11 ng Abril nang subukang kunin ni Norben Cañete Sr. ang martilyo at pait na naiwan nito sa loob ng balon matapos itong linisin gamit ang isang submersible water pump nang bigla itong makuryente sanhi ng power surge mula sa naturang bomba na may kawad na mahaba na konektado sa isang convenient outlet sa isang hindi kalayuang bahay. Bunsod nito, nakuryente si Cañete Sr. at Jason Gandawan na bumaba ng balon na may 28 talampakan ang lalim para sana saklolohan ito. Sumunod na bumaba ng balon ang anak ni Cañete Sr. na si Norberto Cañete Jr., 21 taong gulang, upang tulungan ang dalawa, ngunit nangisay din ito sa kuryente. Dahil sa pag-alala sa 3 ay buong tapang naman na bumaba rin sa balon si Ranger Velez, 16 na taong gulang, para hilahin palabas ng balon ang 3, ngunit nakuryente rin ang binatilyo. Saksi sa trahedyang ito ang kinakasama ni Norberto na si Annie Joy Zambalod na agad na pinatay ang power supply ng pump at saka agad na tumakbo para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Mag-alas 10 na ng gabi nang tuluyang mailabas ng BFP sa balon ang 4 na biktima nang wala ng mga buhay. Samantala sa Davao, nitong 14 ng Abril, nagkaroon ng ceremonial switch on ang Davao Light and Power Company o Davao Light sa Phase 1 ng Ramon Magsaysay Avenue Underground Cabling Project, kung saan wala nang makikitang kable o tinatawag na spaghetti wires sa mga kalsada ng lugar na bukod sa nagpapaganda ng paligid ay mas ligtas din ito para sa komunidad. Ang paglalagay ng kable ng kuryente sa ilalim ng lupa ay proyekto ng Davao Light simula pa ng taong 2016. Ayon kay Councilor John Bungoyan, Chair ng City Council on Energy and Water, naging posible ang nasabing proyekto sa pakikipagtulungan ng Davao Light, lokal na pamahalaan ng Davao at pribadong sektor. Kasalukuyan namang nagpapatuloy ang pagsasaayos din ng mga kable sa Phase 2 na inaasahang matatapos sa buwan ng Disyembre ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News.